Nagsisimula sa isang simpleng sandali mula sa nakaraan. Isang batang lalaki ang nakikipag-usap sa isang babae at silang dalawa ay nangako na balang araw kapag sila ay lumaki, magpapakasal sila. Upang patunayan na siya ay seryoso, binigyan siya ng lalaki ng isang kwintas na may pendant na susi habang siya ay may hawak na lock at na hugis kandado na maaari lamang mabuksan gamit ang susi na iyon. Sa kasalukuyan, ang lalaki, si Ichi Jurako, ay ngayon ay isang estudyante sa high school. Ngunit ang kanyang buhay ay hindi normal. Si Rako ay nagmula sa isang pamilyang Yakuza, bahagi ng paksayon ng Shuigumi, at siya ay inaasahang magiging susunod na pinuno pagkatapos ng kanyang ama. Ang problema, ayaw ni Rako ng anumang kinalaman sa karahasan. Sa kaibuturan, siya ay talagang isang mabait at banayad na lalaki na naghahangad lamang ng isang mapayapang buhay. Isang araw, habang papunta sa paaralan, may hindi inaasahang nangyari. Mula sa kung saan, biglang sinipa siya ng isang babaeng blonde at pinalipad siya. Siyempre, agad itong nauwi sa pagtatalo sa pagitan nila. Lalong lumala ang sitwasyon nang malaman niya na ang babaeng ito, si Kirisaki Chitoge, ay isang transfer student na napunta sa parehong klase niya. Lumaki si Chitoge sa New York, kaya naman prangka siyang magsalita at umaarte na parang isang tomboy. Nakakagulat din na malakas siya, sapat ang lakas para patumbahin si Rako nang walang kahirap-hirap. Samantala, may gusto si Rako sa isang kaklase na si Kosaki Onodera. Siya ay banayad, mabait, at kabaligtaran ni Chitoge. Gayunpaman, hindi maatim ni Rako na umamin. May bahagi pa nga sa kanya na nagtataka kung si Onodera ba ang babaeng mula sa kanyang pagkabata, ang may hawak ng susi sa kanyang locket. Nang gabing iyon, may natutunan si Rako na seryoso mula sa kanyang ama. Ang Shuigumi ay kasalukuyang nasa isang labanan sa isang makapangyarihang grupo ng mafia mula sa New York na tinatawag na Beehive. Ang sitwasyon ay mapanganib na at ilan sa kanyang mga tauhan ng kanyang ama ay malubhang nasugatan. Upang matigil ang digmaan, ang magkabilang panig ay nag-isip ng isang solusyon, isang arranged marriage. Hindi pa sinasabi kay Rako ng maaga, ang kanyang ama ay pumayag na naipakasal siya sa anak na babae ng pinuno ng Beehive. At kung tatanggi si Rako, maaari itong magdulot ng mas matinding karahasan. Dahil walang tunay na pagpipilian, napilitan si Rako na tanggapin ito. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay dumating nang malaman niya kung sino ang kanyang kasintahan. Ito pala ay si Chitoge, ang babaeng nakaaway niya kahapon. Nagulat din si Chitoge at agad na gustong kanselahin ang lahat ng bagay. Sa kasamaang palad, tumanggi ang kanilang mga ama. Sa halip, pinilit nila ang dalawa na umako na parang isang katotohanang peke, para lang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang grupo. Kaya ngayon, walang ibang pagpipilian si Rako at Chitoge kundi magkunwaring sila ay magkasintahan. Kailangan nilang magkunwaring puro pagmamahalan sa publiko, kahit halos hindi nila matiis ang isa't isa. Lalo na lang nitong pinapahirapan ang sitwasyon, lalo na't ang kanilang mga personalidad ay lubos na magkasalungat. Para lalong lumala ang sitwasyon, ang bodyguard ni Chitoge na si Claude ay nagsimulang maghinala na may mali. Patuloy niya silang binabantayan mahigpit, lalo na sa kanilang mga date kung saan ang kanilang mahirap na pag-uugali ay nagpapahalata na may mali at tama. Di nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa pagiging magkasintahan ni Rako at Chitoge sa buong paaralan. Natuwa ang kanilang mga kaklase at lubos silang sinusuportahan, habang nahihiyang iniiwasan ni Rako ang atensyon dahil may iba naman pala siyang gusto. Kasabay nito, si Onodera ay mukhang tahimik na nadismaya dahil lihim siyang umiibig kay Rako sa buong panahong ito. Samantala, hindi pa rin naniniwala si Claude sa buong relasyon at nagpa siya na bantayan silang mabuti kahit sa paaralan. Ang patuloy na pagkakaroon ni Claude ay lalong nagpapalala sa sitwasyon para kay Chitoge. Sinimulan ng ibang mga estudyante na iwasan siya, tulad ng nangyari sa kanyang dating paaralan. Noon, wala rin siyang mga kaibigan dahil lahat ay takot sa kanyang bodyguard at sa reputasyon ng kanyang pamilya. Nang makita ito, nagsimulang maawa si Rako para sa kanya, lalo na't alam niya kung ano ang pakiramdam na tretuhin ng iba dahil sa sarili niyang pinagmulan. Sinubukan ni Rako na tumulong, nilapitan ni Chitoge si Chitoge nang mag-isa lang ito sa silid-aralan. Binigyan niya ito ng notebook na puno ng impormasyon tungkol sa lahat ng kanilang mga kaklase at hinikayat siyang subukang mapalapit sa kanila. Dahil sa motibasyon, agad na sinunod ni Chitoge ang payo niya. Ngunit naging kakaiba ang lahat nang makita ng isa sa mga estudyante ang kanyang mga tala at lubos na hindi niya ito naunawaan. Iniisip na isinulat niya ang lahat ng may masamang intensyon, halos paikot-ikot ang sitwasyon, ngunit dumating si Onodera sa panahon. Naunawaan niya na si Chitoge ay sinusubukan lamang na matuto ng higit pa tungkol sa lahat para makipagkaibigan. Pagkatapos, tinulungan ni Onodera na linawin ang mga bagay-bagay at inanyayahan pa si Chitoge na magbukas ng higit pa tungkol sa kanyang sarili. Dahil sa sandaling iyon, sa wakas ay nagsimulang magkaroon si Chitoge ng kanyang unang tunay na kaibigan. At malaki ang kahulugan nito para sa kanya. Kinabukasan, mas lalong naging magulo ang mga bagay-bagay nang may bagong mag-aaral na lumipat sa kanilang klase. Ang kanyang pangalan ay Marika Tachibana, at siya ay agad na namumukuntangi. Siya ay maganda,
may kumpiyansa, at tulad ni Chitoge, palagi siyang napapalibutan ng mga gwardya. Lumalabas na siya ay anak ng isang komisyoner ng pulisya. Ngunit ang talagang ikinagulat ng lahat ay ang inaangkin niya kaagad. Matapang na ipinahayag ni Marika na siya ang kasintahan ni Rako at nagplanong pakasalan ito. Lubos na nabigla si Rako dahil wala siyang maalala sa kanya. Gayunpaman, nang mapansin niya ang kwintas na suot nito, may kumalabit. Kamukhang kamukha ito ng susi kwintas mula sa pangako niya noong bata pa, na nagpapaisip sa kanya kung ito na nga ba ang babaeng hinahanap niya. Siyempre, ang biglaang paglitaw ni Marika ay agad na nakakuha ng atensyon ni Claude. Pilit niyang humingi ng kasagutan si Rako, ngunit itinanggi ni Rako ang lahat at iginiit na hindi niya kilala ang babae. Upang maiwasang masira ang kanilang peking relasyon, nagpakita si Rako ng isang nakakakumbinsing pag-arte at sinabing tunay niyang mahal si Chitoge. Nakakagulat, nagsimulang maniwala si Chitoge. At sa kaibuturan niya, medyo natuwa siya nang marinig ang mga salitang iyon na nagpapahiwatig na ang kanyang nararamdaman para kay Rako ay maaaring totoo rin. Pagkatapos noon, unti-unting nagkaroon ng maayos na pagsasama sina Rako at Chitoge. Ang patuloy na pagtatalo ay naglaho at nagsimula silang mas maging komportable sa isa't isa. Isang araw, ibinahagi ni Rako ang pangakong binigay niya noong bata pa siya at ipinaliwanag kung paano niya pinlano pa rin hanapin ang babaeng konektado sa kanyang locket at tuparin ang pangakong iyon. Nakinig si Chitoge, ngunit hindi niya masyadong pinag-iisipan ito ng malalim dahil ang kasal ay wala pa sa kanyang isip kahit na teknikal na nakatakda na siyang ikasal sa kanya. Isang araw, sina Rako, Chitoge, at Onodera ay nagpasya na magkaroon ng group study session sa bahay ni Rako. Ngunit sa halip na isang normal na pag-aaral, nauwi sa ganap na kaguluhan ang mga bagay-bagay. Dumating si Chitoge kasama ang mga miyembro ng Beehive Gang, lahat ay nakasuot ng formal na suit, habang nasa loob ng bahay, ang mga Shueigumi Yakuza ay naka-standby din upang bantayan ang kanilang magiging boss. Pagkatapos, para mas maging baliw ang mga bagay-bagay, biglang sumulpot si Marika kasama ang isang kompletong police escort dahil siya ay anak ng isang police commissioner. Ngayon, ang bahay ay halos puno ng mga gangster at pulis ng sabay. Na ginagawang sobrang tensyonado ang buong sitwasyon. Sa isang punto, nagpasya ang mga Yakuza na gawin ang mga bagay-bagay sa kanilang sariling mga kamay at ikulong si Rako at Chitoge sa loob ng isang madilim na bodega, umaasang ito ay maglalapit sa kanila papalapit. Ngunit sa halip na anumang romantikong mangyari, si Chitoge ay tuluyang natakot dahil siya ay talagang takot sa dilim. Kumapit lamang siya kay Rako sa takot na lubos na sumisira sa kanyang karaniwang matigas na imahe. Sa halip na aliwin siya, tinutokso siya ni Rako dahil sa pag-arte malakas sa lahat ng oras, ngunit natatakot sa isang bagay na tulad nito. Sa mga panahong ito, lumipat ang kwento kay Onodera sa kanyang bahay, kung saan isang malaking sikreto ang sa wakas na bunyag. Siya talaga ang babae mula sa pangako ni Rako noong bata pa siya, ang may hawak ng susi na tumutugma sa kanyang locket. Itinago niya ng ligtas ang kwintas na iyon sa lahat ng pagkakataong ito, ngunit hindi niya kailanman sinabi kay Rako ang totoo. Sa halip, ay sinisikap niyang tulungan itong maalala siya sa mga banayad na paraan. Isa sa mga ideya niya ay ang magmungkahi ng isang palabas na Romeo at Juliet para sa pagdiriwang ng paaralan. Dahil ang kwentong iyon ay bahagi ng kanilang pangako noong bata pa sila. Ang ideya ay naaprubahan agad, at si Rako ay napili upang gumanap bilang Romeo. Ngunit ang kanyang pagkadismaya, ang papel ni Juliet ay napunta kay Chitoge sa halip na sa kanya. Kahit na nakakaramdam siya ng sakit, sinusuportahan pa rin sila ni Onodera at nais na maging maayos ang lahat. Ang grupo ay tumungo sa isang villa sa bundok para sa pagsasanay, at pagkatapos ng mga pag-eensayo, silang lahat sumali sa isang larong estilo ng haunted house sa gabi. Nakita ito ni Onodera bilang isang pagkakataon upang mapalapit kay Rako dahil sila ay magkapares. Ngunit biglang nagbago ang mga bagay-bagay nang mapagtanto nilang nawawala si Chitoge. Naglakad-lakad siya sa kagubatan at hindi matagpuan. Agad na natarante si Rako dahil alam niyang takot na takot siya sa dilim at nagmadaling pumasok sa kagubatan upang hanapin siya. Kalaunan ay natagpuan niya itong nag-iisa at nanginginig sa takot. Si Chitoge, na mayroon ng nararamdaman para kay Rako, ay sinubukang magbukas at ipakita na maaaring totoo ang kanilang nararamdaman. Ngunit si Rako, dahil walang kaalam-alam, ay binaliwala ito at sinabing hindi sila magkatugma. Ang sandaling iyon ay tumama ng husto kay Chitoge. Pakiramdam na ang kanyang nararamdaman ay isang panig lamang, tahimik siyang bumalik sa bahay tuluyan. Ngunit mas lumala pa ang mga bagay-bagay nang makita niya si Onodera na suot ang eksaktong susi na kwintas na minsang binanggit ni Rako. Sa puntong iyon, napagtanto ni Chitoge ang katotohanan na sina Rako at Onodera ay may gusto sa isa't isa. Dahil doon, nagpasya siyang umatras pa. Ibinigay niya ang kanyang papel bilang Juliet upang mapalitan siya ni Onodera, at higit pa roon, nagsimula siyang magplano na bumalik sa New York sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, sina Rako at iba pa ay naghanda para sa kanilang huling pag-eensayo bago ang malaking pagtatanghal. Mukhang maayos naman ang lahat sa una, ngunit pagkatapos ay may hindi inaasahang nangyari.
Biglang nadula si Onodera at nataman ang kanyang paa sa isang hagdan. Malubha ang pinsala kaya hindi na niya maipagpatuloy ang pagsasanay at sa huli ay kinailangan niyang bumaba mula sa dula dahil halos hindi na siya makalakad. Dahil malapit na ang araw ng pagtatanghal, wala nang oras para maghanap ng kapalit. Kaya, hiniling ni Onodera kay Chitoge na gampanan muli ang papel ni Juliet. Kahit komplikado ang sitwasyon, pumayag si Chitoge at bumalik sa entablado. Maya-maya ay dumating ang araw ng pagtatanghal. Punong-puno ang buong lugar hindi lamang ng mga estudyante, kundi pati na rin ng mga miyembro ng Shueigumi Yakuza at ng Beehive Gang. Pumasok ang dalawang grupo ng buong lakas upang manood ng dula. Si Narako at Chitoge ay malinaw na kinakabahan, ngunit sinisikap pa rin nila ang kanilang makakaya upang gumanap ng perpekto. Sa una, maayos ang lahat, ngunit pagkatapos ay nagsimulang magiba ang pakiramdam. Sinimulan ni Chitoge na hayaan ang kanyang tunay na emosyon na damaloy sa kanyang pag-arte, na ginagawang lubos na naiiba ang kanyang bersyon ni Juliet mula sa orihinal na karakter. Kasabay nito sisimulan din ni Rako na ipahayag ang kanyang mga nararamdaman sa isang banayad na paraan at ang eksena ay naging isang bagay na mas parang isang tunay na pagtatalo kaysa sa pag-arte. Gayunpaman, iniisip ng mga manunood na lahat ng ito ay bahagi ng pagtatanghal at humiyaw ng may matinding paghanga sa kanilang pinaniniwala ang kahangahangang pag-arte. Napagtanto ang kanilang ginagawa, mabilis na nag-adjust si Narako at Chitoge at bumalik sa script na tinatapos ang eksena ayon sa plano. Samantala, sa likod ng entablado, pinanood ni Onodera ang lahat ng nangyayari. Nang makita si Rako na nagbahagi ng isang matalik na sandali kay Chitoge, nakaramdam siya ng tahimik na selos. Pagkatapos ng dula, sinabihan ni Chitoge si Rako na makipagkita kay Onodera sa rooftop ng paaralan. Kasabay nito, naghanda siyang umalis papuntang New York ng gabing iyon. Naguguluhan ngunit mausisa, tumungo si Rako sa bubungan. Doon niya natagpuan si Onodera na naghihintay sa kanya. Dito sa wakas, lumalabas ang katotohanan. Isiniwalat ni Onodera na siya ang babae mula sa kanyang pangako noong bata pa siya. Ipinakita niya sa kanya ang kwintas na bagay sa kanyang locket na nagpapatunay ng lahat. Nalulunod si Rako sa kaligayahan. Pagkatapos ng lahat ng panahong ito, natagpuan na niya sa wakas ang babaeng kanyang pinanggako. Nagpapasalamat siya na nagmamalasakit pa rin sa kanya si Onodera kahit ngayon. Ngunit sa kabila nito, napagtanto ni Rako ang isang mahalagang bagay. Ang kanyang nararamdaman ay nagbago na. Marahan niyang tinanggihan si Onodera at ipinaliwanag na umibig na siya kay Chitoge. Kahit masakit, tinanggap ni Onodera ang kanyang desisyon. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay nasabi niya ang totoo at naibahagi ang kanyang damdamin. Sa huli, gusto lang niya maging masaya si Rako. Matapos tanggapin ang kanyang tunay na nararamdaman, hindi nag-aksaya ng oras si Rako sa tulong ng kanyang mga bodyguard at maging ni Marika, na tumulong sa paglilinis ng daan sa trapiko, nagmadali siyang pigilan si Chitoge bago umalis ang eroplano nito. Ngunit nang tila ay makakarating siya sa tamang oras, lumitaw ang isang huling balakid. Humakbang si Claude at hinarangan ang kanyang daan, humihingi ng patunay ng pagmamahal ni Rako kay Chitoge. Kahit na may baril na nakatutok sa kanya, hindi umatras si Rako sa pag-atres. Nanindigan siya at handa pang ang isuko ang kanyang buhay para patunayan kung gaano siya kaseryoso sa kanyang sarili. Kinalabot ni Claude ang gatilyo, ngunit wala nang laman ang baril. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan niya na nagsasabi ng totoo si Rako. Nakumbinsi sa determinasyon ni Rako, tumabi si Claude at hinayaan siyang umalis. Samantala, sumakay na si Chitoge sa pribadong jet ng kanyang ama at handa nang umalis. Habang umiikot ang eroplano sa runway, may napansin siyang nakakagulat, si Rako ay tumatakbo palayo sa eroplano. Ayaw sumuko, sa gitna ng malamig at maniyabing gabi, patuloy na hinahabol ni Rako ang lahat ng mayroon siya. Mukhang pagod na pagod siya, ngunit hindi siya tumigil. Sa kalaunan, huminto ang eroplano, at humarap si Chitoge sa kanya. Noong una, plano niyang pagtawanan siya, lalo na't suot pa rin niya ang kanyang kasuotang Romeo. Ngunit nang mas matingnan niya ng mabuti, napansin niya kung gaano siya pagod kasama ang pasa sa mukha mula kanina. Naging malinaw na marami na siyang pinagdaanan para lang makarating dito. Sinubukan siyang itula palayo ni Chitoge sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na hindi ito ang babaeng hinahanap niya sa lahat ng oras na ito. Sumang-ayon si Rako doon, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya ang isang bagay na mas mahalaga. Para kay Rako, hindi na ito tungkol sa pangako. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman niya ngayon. At ang totoo, mas masaya siya kapag kasama niya si Chitoge. Sa huli, sa wakas ay inamin ni Rako ang kanyang nararamdaman. Si Chitoge ay gumalaw sa kanyang karaniwang paraan, medyo naiinis at tinutokso siya, ngunit halata na ganoon din ang nararamdaman niya. Ang kwento ay nagtapos sa kanilang dalawa na magkasama sa isang mainit na sandali sa gitna ng malamig at maniyabing gabi.